Okay guys, so ito na yung final diagnose natin sa board na ginagawa nating iPhone 7 Plus. 7 Plus ay short to ground ang problema niya. Short to ground ang BDD main niya. So gagamitan natin ng Rosin, ang old method, traditional method na ginagawa natin kung wala tayong short cam. So dyan, lalabas ang mga suspected component na umiinit, pero hindi lahat ng umiinit ay yun na agad ang problema. Kailangan nating ma-isolate ang problem kung saan nanggagaling talaga yung issue sa isang component. Kung bakit siya umiinit, dapat alamin natin lahat. So pag wala talagang ibang kasamang umiinit na component like capacitor, yun ay talagang papalitan. Pero pagka na-isolate nyo lahat ng problema at yun lang talaga ang lumalabas na umiinit sa ating troubleshooting, yun talaga ang ating gagawin. Okay? So pero pag may ibang component na umiinit, yun ang ating second suspected na may problema. Okay? Dito sa gagawin natin, makikita nyo, short to ground sa power supply. Lumabas agad yung transistor component. So, yan ay located sa charging section. So, yan ay nagtitrigger ng supply kay Tigris. So, ganyan ang ating gagawing pag-isolate kay iPhone 7 Plus. So, kailangan nating i-apply yung tatlong sangkap na yon kung paano natin sisimulan. So, dapat meron tayong visual checking, resistance checking, voltage checking. So, sa tatlong yon, pag meron ka kahit dalawa, magagamit mo na agad yon kung paano natin i-apply. So, yon ay knowledge talaga natin kung paano mag-resolve ng isang uh, problema ng isang device. So, yan, lagyan uli natin ng rosin. So, sa kabilang section na tayo kasi second suspected component na umiinit sa part na yan. Diyan natin malalaman sana lumabas na yung pinakang main issue niya. So, ginamitan natin ng rosin, then check uli natin. At kung makikita natin, umusok. So, ibig sabihin nun may isa pang component na kasamang umiinit. So, yan guys, ang gagawin lang natin dyan para mawala yung short to ground, subukan muna nating i-remove yung umiinit na component na yan. Yung component na yan ay short to ground na capacitor. Base sa kwento ni customer ay nag-brownout out daw kagabi, tapos ayaw na daw mabuhay ng iPhone. So parang ano siya, na overcurrent nung biglang nag-fluctuate ang kuryente, biglang bumalik yung kuryente. O, affected ang kanyang iPhone. So yan guys, kita nyo naman yung nasa gitna, yan ang ano dyan, ang may problema, yung capacitor na yan. So pagka ganyang problema, i-apply muna natin, tanggalin muna natin. So papalitan kasi natin yung capacitor niya. It's up to you kung pwede mong palitan o hindi. Kasi yung capacitor na yan, nagpo-protect yan sa mga IC. So ayan agad ang unang masisira pagka nagkaroon ng ganong senaryo sa cellphone. Halimbawa, nag-overcurrent, unang affected dyan capacitor. Kaya sobrang dami ng capacitor kayo makikita sa logic board ng isang gadget. So dyan dumadaan lahat ang sumasalo ng voltahe. Kaya pag nag-overload, ganyan ang nangyayari sa capacitor. Kaya tanggalin muna natin.
Pag natanggal natin yan, try natin buhayin. Okay, so yan. Normal, 0, 3.5 lang voltage. Then, wala nang pumasok na abnormal current. Ibig sabihin yan, pwede na nating buhayin yan si board na ginagawa natin. Pwede na natin yung isalpak sa kanyang kaha para matesting natin kung good result nga ba yung ating ginawa. 0, 3.5. Pwede natin taas siya ng 4.2. Pero alalay lang ako sa voltahe niya pag ganan. Then, kabit na natin sa ating kaha. Tingnan natin kung mabubuhay ang cellphone. Kasi kanina sobrang taas talaga ng current. Ay, hindi talaga mabubuhay ang pagka ganun ang problema ng isang logic board. So, mga ganang problema, kaya nyo i-resolve yan. Basta kaya nyo i-apply yung tatlong yon: visual checking, voltage checking, resistance checking. So dapat marunong tayo nun para magagawa natin ng isang iPhone. Yan. Tapos buhay natin yan. Tingnan natin kung mabubuhay. Alright, nag-Apple logo. Ibig sabihin niya, good sign na yan na mabubuhay na ng dire-diretso ang isang iPhone. Okay guys, so yan. Sana may na-share na naman ako sa inyo na kapupulutan nyo ng aral. So yan ay hindi na para sa mga sa mga expert. Yan ay guide ko lang yan sa mga naghahanap ng solusyon kung paano nila ma-resolve ang isang device na ganyan ang problema. Hindi lahat ng ayaw mabuhay ay ganyan ang problema. Ang electronics ay very complicated pagdating sa pagre-repair. Okay, tandaan nyo mga boss. Hindi lahat pare-parehas ang nagiging issue ng isang cellphone. Iba-iba yan. Ayan, good na siya at nabuhay na ang cellphone. Sana nga mga boss, may apply nyo rin yan sa inyong ginagawang mga cellphone. So, ngayon lang ako mag-troubleshooting, simple lang. At yan ang binabasehan natin ang diagram. Ayan. Short to ground, VDD main. Okay, so ayan yung component na naging problema kanina. Electronic switch. So, hinaharang ni electronic switch yung component na may problema.